So, pwedeng sa simula guys, pwedeng sa simula pagpasok nitong Chinese New Year or baka nitong 2024, baka na-experience nyo na yan na may mga financial problems kayo, financial constraints, ganyan. Pero, unti-unti kayo makaka-recover niyan, mga kapiksi, no? Magkakaroon din kayo ng progress pag undad, unti-unti kayong makaka-recover, and then, soon enough, kapag tapos na talaga yung mga problema nyo guys, doon nyo na mararamdaman yung pagdaloy ng blessings sa buhay nyo. So, it's very important na wag kayong magkaroon ng violent reaction. Hello guys, hello Libra, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Chinese New Year kapalaran. Happy Chinese New Year sa inyo mga kapixie. Para sa Libra, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Combination ng positive and negative energy mga kapixie. Unahin natin tong deck na to guys. Tingnan natin yung mga grabe yung mga paparating sa inyo guys ngayong Chinese New Year. So unang-una guys, cornucopia, blessings agad yan mga kapixie. For some of you, meron din tayong financial constraints and angel of love in reverse mga kapixie. So meron tayong cornucopia. This represents blessings din mga kapixie, no? So ibig sabihin, i-bless kayo at the same time, maaari din kayo maka-experience ng financial constraints pagpasok ng New Year mga kapixie. So, and yung ito naman is para for the whole year din mga kapixie, no? Kumbaga parang kabangga nung ating 2024 kapalaran din. So it's either i-bless kayo or magkaroon kayo ng financial constraints, or i-bless kayo but at the same time pwede rin kayo magkaroon ng financial constraints kasi depende naman yan guys, no? Sometimes kasi 'di ba, hindi natin masabi, nagkakaroon tayo ng mga unexpected na expenses, yung mga emergency na expenses na hindi natin inaasahan, like for example, pwedeng magkaroon ng hospital expenses. Yun naman yung usual na nakadrain ng mga expenses, 'di ba? Hospital, eskwelahan, mga maintenance, 'di ba? Yung mga unexpected na kailangan mag-loan kasi kailangan mo ng maintenance, etc. etc. Alright, hindi naman yung may iwasan, pero pwede nyo namang maiwasan kung kayo ay magsisave enough, no? Especially na i-bless din naman kayo. So, kumbaga habang may mga blessings pa na dumadating, wag nating sayangin, wag nating gastusin ng ganun-ganun lang. Dapat nag-i-impok din tayo, nagsisave din tayo, 'di ba? Para din sa mga emergency, para may madukot tayo, 'di ba? Yung kasabihan na may madudukot. Pag umuulan, may madudukot. Ano bang kasabihan yan mga kapixie, 'di ba? Basta kailangan niyo mag-ipon mga kapixie para pagka sa panahon ng pangangailangan talagang may madukot kayo, okay? Pero ito guys, ipagpasalamat niyo itong mga blessings na to. So, be grateful dun sa mga blessings, and para lalo nyo pang ma-attract yung mga blessings mga kapixie, always affirm. Dalawang affirmations yung palagi kong sinishare guys: money come to me, palagi akong may pera, and palagi akong nagkakapera. So i-comment nyo na yan sa baba mga kapixie, and practicing nyo, nasabihin siya everyday on a daily basis para talagang maging magaan yung daloy ng pera sa inyo, and maiwasan nyo yung pagkakaroon ng mga financial problems mga kapixie. For some of you, maaari magkaroon din kayo ng konting issue sa pag-ibig, especially romantic relationship guys. So hindi naman yun abnormal, hindi naman kakaiba yon. I mean, normal lang, no, na nagkakaroon ng pagtatalo, mga mag-asawa, mag-jowa, ganyan. Pero wag nyong hayaan na masira yung relationship nyo nang dahil lang sa ilang problema mga kapixie. Always ipagdasal yung inyong relationship, yung inyong partner or specific person, and always focus on the good memories versus dun sa bad memories mga kapixie. Kasi kapag nag-focus kayo sa bad memories, lalong lalala yung inyong sitwasyon guys. Okay? So ito guys, i-mind nyo na itong mga blessings na to sa comment section. Mind blessings, mind pagpapala, mind kasaganaan, para maramdaman nyo yan pagpasok ng Chinese New Year, in contrast dito sa mga financial constraints. Okay? So
tingnan natin yung paparating sa inyo ngayong bagong taon, guys. Shuffle ko to. Hanapin ko yung energy ng Libra, mga kapiksi. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sabay-sabay tayo magpayaman mga kapiksi, mag-avail na kayo ng course, guys, kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news mga kapiksi, dahil ngayong February, no, magbibigay ako ng 200 pesos discount sa lahat na mag-avail ng course, guys, until February 29 mga kapiksi, kaya mag-avail na kayo habang may discount. Meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship mga kapiksi, pwedeng money or career, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo, guys, ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, Libra, guys, kayo ay na-represent ng Queen of Swords sa ating spread. Ito yung combination, guys, ng positive and negative energy mga kapiksi. Ito yung sinasabi natin na for some of you, maaari kayo magkaroon ng mga problema, financial constraints mga kapiksi. So, kunin ko lang. Etong energy na to, guys, maaari kayong experience ng mga problema, challenges, no? Pwedeng maaaring may kinalaman sa kaperahan, sa hanap buhay, or sa trabaho nyo mga kapiksi, and this will bring you a lot of disappointment. Parang madidesperado kayo, parang dadating kayo dun sa time na madidesperado kayo mga kapiksi dahil dun sa mga problema or pagsubok na pinagdadaanan nyo. Pero wag kayong susuko, guys, no? Sabi ko nga, normal lang na maka-experience tayo ng mga problema and challenges kasi bahagi yun ng buhay, and it's the way of the universe to teach us the lessons in life na kailangan nating matutunan para sa atin din sariling growth, development natin, para mag-mature tayo mga kapiksi. Yung mga experience na yon, doon tayo natututo ng leksyon, guys. Pero you will be mature enough to handle this. Hindi kayo magpapadalos-dalos. At saka maganda dito, guys, may mga taong tutulong sa inyo para malampasan nyo itong mga sitwasyon na to. Okay? Yung iba sa inyo, guys, literal na may magbibigay ng tulong, may magbibigay ng financial help, financial assistance, parang paayuda. Pero hindi naman sa ayuda, parang let's say for example, nangutang kayo, nanghiram kayo ng pera, ganyan. Willing naman yung ibang tao na tulungan kayo. Kaya wag kayong mahiyang manghingi ng tulong, guys, especially kung kailangan, kung gipit na gipit kayo, 'di ba? Lahat tayo, 'di ba? Kumbaga, kung nakakaluwag-luwag, magpaluwal, 'di ba? Kasi babalik at babalik din naman sa inyo 'yan kung kayo yung tumulong. And kung kayo naman yung natulungan mga kapiksi, wag kayong mahiya kasi babalikan din naman ng good karma yung mga taong tumulong sa inyo. So yun yung isipin nyo. Hindi kayo pabigat sa kanila, bagkos ginagawa nyo sila ng pabor kasi babalikan at babalikan ng good karma yung mga taong tumutulong sa inyo mga kapiksi. Alright? And pagkatapos nito, guys, pag nalampasan nyo, kasi malalampasan nyo, feeling ko makakabayad na kayo ng karma dito. For some of you na may mga karmic debts mga kapiksi, makakabayad na kayo ng mga karmic debts nyo and magtatagumpay din kayo. So, pwedeng sa simula, guys, pagpasok nitong Chinese New Year or baka nitong 2024, baka na-experience nyo na yan na may mga financial problems kayo, financial constraints, ganyan. Pero, unti-unti kayo makaka-recover niyan, mga kapiksi, no? Magkakaroon din kayo ng progress pag-unlad, unti-unti kayong makaka-recover, and then, soon enough, kapag tapos na talaga yung mga problema nyo, guys, doon nyo na mararamdaman yung pagdaloy ng blessings sa buhay nyo. So, it's very important na wag kayong magkaroon ng violent reaction.
Kapag ka namang problema, sometimes kasi 'di ba pagka namang problema, ano ba 'yan? 'Di ba? Ganun yung reaction natin. Ano ba 'yan? Puro problema na lang. Hindi na ba matatapos ng mga problema na 'to? Kapag ka ganun yung reaction niyo, mga kapiksi, lalo nyo pa siyang pinapalakas, 'di ba? Kasi you're reacting to it and you're accepting it to be true. And the more na in-accept nyo siya as truth, it will reflect back more to you, mga kapiksi. So, this too shall pass, no? Yun lang sabihin nyo, guys, this too shall pass. Lilipas din ito. And kapag nalampasan nyo yung mga problema na yan, guys, success, tagumpay, recovery, at mga katuparan ng mga pangarap, mga blessings din yung nag-aantay sa inyo. So, kaya very important talaga, guys, na huwag kayong susuko kahit ano pang dumating sa inyo. May mga solusyon sa problema, no? Especially pagdating sa pera. May mga solusyon sa, ito yung sinasabi natin na mag-save kayo, guys. Matuto kayo mag-save, matuto kayo mag-ipon. Kasi kapag dumating yung emergency, ayan, dadating talaga yung mga emergency ng financial constraints nyo, guys. Kaya mag-ipon kayo, guys. Baka may mga emergency kayong gastos. Ito medyo stressful, ito medyo toxic na sitwasyon. Yes, pero malalabanan nyo yan. Kumbaga, malalampasan nyo din yan. Very, pa rin kayo, masiyahin pa rin, no? Kumbaga, parang, sabi ko nga, diba, this too shall pass. So, yun yung palagi nyo isipin. Ibig sabihin nun, guys, sa Tagalog, lilipas din ito. This too shall pass. Matatapos din ito. So, just tell yourself that tuwing meron kayong mga problema at pagsubok, lalo na pagdating sa pera, sabihin nyo lang, this too shall pass. Lilipas din ito. Malalampasan ko yun to. And, magiging ma-okay din ang lahat. Okay? So, again, guys, pinapaalalahanan kayo na mag-impok, mag-save, Libra, kasi you'll never know kung kailan dadating itong financial constraints na to. Baka biglang may mga emergency na ma-experience kayo ngayong 2024, mga emergency na gastusan, guys. So, yun yung mga kailangan nyong paghandaan para hindi kayo malubog sa utang or para hindi kayo masyadong mahirapan, may madudukot kayo, mga kapiksi. Alright? Better safe than sorry. Okay, so comment down below, Libra, if feeling nyo naka-resonate kayo dan. Ito yung ating mga pampaswerte subliminal, guys. Pakinggan nyo para talagang umasenso kayo ngayong 2024, no? And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.